Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Hallelujah. Sa biyaya ni Lord, bukas pala ay aalis na naman kami. Alas 3 yung biyahe namin. Ng madaling araw. Hallelujah. Kaya natin yan. Amen? Ayan. Praise God. Kaya nga tinawag yung topic natin ngayon, ang paksa natin ngayon ay ang puso ng Diyos ay puso ko rin. Oh, di ba? God's heart is my heart. Amen? Ang puso ng Diyos ay puso ko rin. Sabi mo sa iyong katabi, ano bang nasa puso mo? Ayan, tanungin mo, ano bang nasa puso mo? Hallelujah. Di mo ba alam na kung ano ang tibok ng puso mo, yan ay magre-replika sa mga gawa mo. Kung ano ang tibok ng puso mo, yan ay magre-replika sa kilos ng kamay mo. Ano ang tibok ng puso mo, yan ang magiging laman ng isip mo. Kung ano ang tibok ng puso mo, yan din yung hakbang ng mga paa mo. Kaya yung inclination ng puso mo, yun ang tumbok ng bukas mo. Inclination. Yung inclination kung saan sino ang nakaupo dyan. Sino ang nakaupo sa puso mo, yun talaga ang magmamanifest sa buong pagkatao mo. Kapag ang laman ng puso, di ba, sa Luke chapter 6, kapag ang laman ng puso, kaya sabi doon na walang punong mabuti, lahat ng puno ng mabuti ay nagbubunga ng mabuti. Amen po ba? At walang puno na masama na nagbubunga ng mabuti. Sabi ng Luke 6:43. Kaya dito, makikita po natin, God's heart is my heart. Ang puso ng Diyos ay puso ko. Ito ang kailangan nating maintindihan, maunawaan. Sabi do ito sa Matthew 22, may nagtanong sa Panginoong Hesus. Sabi niya, what is the most important commandments? Diba? Kung ipaparaphrase ko ito, ganito ang pagkasabi, love the Lord with all your heart, all your soul, and all your mind. A second is equally important. Sabi doon, love your neighbor fervently as yourself. Love your neighbor fervently as yourself. So, kitang-kita po natin. Doon sa 1 Corinthians 6:17, sabi doon, but the one who joins himself to the Lord is one spirit with Him. To the one who joins to the Lord is one spirit with Him. Kaya dito, makikita mo yung word na spirit means heart. Ang meaning ng spirit means heart. Ang meaning ng kahulugan ng spirit means heart. Kagaya ng binanggit doon kay Gihase nung siya ay may ginagawa sa likod ng lingkod ng Diyos kay Elisha. At kinumusta siya ni Elisha. Nang kinumusta siya, kumusta na? Sabi niya, doing well. Maganda naman. May mabuti akong ginagawa. Oo, pero kitang-kita ni Elisha na mayroong niluluto si Gihase sa likod. Kaya sinabi ni Elisha sa kanya, sabi niya kay Gihase, did not my heart go with you? Tingnan niyo po yung word na puso. Saan ka nakakita na ang puso ay lumalakad? So, walang lumalakad na puso pag walang paa. Kaya minsan, sabi natin, may puso naman ako, pero hindi ko nakikita yung paa mo. Kaya minsan, may puso tayo sa gawain ng Panginoon, pag hindi kumikilos ang kamay, ay kulang po yun. Kaya nga, ang puso po dito ay espiritu. Ang puso po ay espiritu. Kaya sabi ng Bible, did not my heart go with you? Di mo ba alam na kasama mo ang aking espiritu? Sabi mo sa iyong katabi, walang makakatago sa Diyos. Walang makakatago. Kaya kapag ano yung laman ng puso mo, yan ang bukang bibig mo. Sabi ng Luke 6, di ba?
Kung anong laman ng puso mo, yun ang bukang bibig mo. At kung ano yung bukang bibig mo, magdidetermine yan ng ginagawa mo. Magpapasya na ang ginagawa mo. Kaya seryoso ang mga ganitong bagay. Seryoso talaga. Kaya nga kapag ang tao talaga ay magbalik sa Panginoon, kapag ang tao talaga ay kilanlin ang Panginoon, bumalik sa instruction ng Panginoon. Ano ang instruction? The greatest commandment, iyan yung vertical. Yan yung ating vertical. Yan yung Diyos at ikaw, ikaw at ang Diyos. Yan yung ikaw at ang Diyos. Love the Lord with all your heart and all your soul and all your mind. Ikaw talaga yan at ang Diyos. Gaano ba kabuhos na buhos ang iyong puso? Buhos na buhos sa Diyos. Buhos na buhos sa Panginoon. Gaano rin ba buhos na buhos ang iyong buong pagkatao, iyong kaluluwa? Gaano ba kabuhos na buhos yan? At gaano rin ba kabuhos na buhos ang iyong lakas sa Diyos? Saan mo inubos ang iyong lakas? Saan mo ginamit ang iyong lakas? Saan mo ginamit? Kasi ang isip, lakas yan. With all your mind. With all your strength. Ang isip ay lakas po yan. Kaya dito, sabi niya, a second is equally important. Sabi ng New Living Translation, sabi doon ay, a second is equally important. Ano po ito? Equally. So, ibig sabihin ko, ano yung vertical mo, yun ay magre-replika sa horizontal mo. Kung ano yung iyong relationship, gaano yan ka-intimate, yan po ang magre-replika yan sa mga horizontal mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo, para sa anak mo, para sa asawa mo, para sa mga taong importante sa iyo, para sa kapitbahay mo. Kaya sinabi ng Bible, love your neighbor fervently as yourself. Hello? Love your neighbor fervently as yourself. So, dito makikita po natin yung ating spirit. Kitang-kita po natin dito yung ating spirit. Anong picture ng ating spirit? Ano ang larawan ng ating spirit? Kaya dito, binanggit nga ni Paul yan sa Romans 1:9, na ang sabi niya, I serve God in my spirit. I serve God in my spirit. Ang naglilingkod sa Diyos ay spirit to spirit. Ang naglilingkod sa Diyos ay spirito. At ang kamay gumagalaw lang base sa dikta ng iyong spirito. Ang iyong paa at ang aking paa ay humahakbang lang base sa instruction ng iyong espiritu. Kaya kung makikita nyo po, kapag yung instruction ng iyong espiritu ay mapapansin mo sa 1 Peter chapter 4:8, and above all things, have fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. Pag mataas talaga ang degree o lalim ng degree o lawak ng degree ng spirit ng encounter mo sa Diyos, yung consciousness mo ay dala-dala lahat yan. Yung consciousness mo ay sakop-sakop lahat yan. Bibit-bitin lahat yan. Ibubuhatin lahat yan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang taong buhat-buhat ng presensya ng Diyos, ang kanyang pakiramdam ay sobrang mataas, hindi po niya nararamdaman ang kalikuan ng iba. Bagkos nagpupuno yan, bawat makikitang problema, ang nakikita madalas ay solusyon. Hindi paninisi. Ang laging nakikita ay solusyon. Kaya nga ang salitang fervent means to be intense.
Ang salitang fervent means to be intense. Ang salitang fervent means passionate. Ang salitang intense ay ito po yung buhos-buhos, yung init na naglalagablab. At minsan, ang mga taong logical, di ka maintindihan at minsan umaabot sila sa puntong nasira ulo ka na. Ang tingin nila. Kasi naranasan ko po yan. Nung ako po ay nag-umpisa pa lang sa Panginoon, sobrang init ko sa salita ng Diyos. Sobrang init ko sa gawain ng Diyos. Hanggang ngayon. Sobrang init ko sa gawain ng Diyos. Ang mga taong nakapaligid sa akin, napapagkamala na akong baliw. Kasi puro Bible na lang daw ako, hindi ako kumakain. Nagkukulong ako sa kwarto, hindi nila alam na nararamdaman ko ang tinatawag na spirit, nararamdaman ko rin kung paanong magpakanatural. Hindi nila alam na may tinapay ako sa kwarto ko. Hindi nila alam na may tubig ako sa kwarto ko. Hindi nababiolate ang katawan ko kasi naintindihan ko ang spirit, soul, and body. Hindi pwedeng high na high ka sa spirit na hindi ka kumakain. So balancing. So dito makikita mo with all your mind, with all your soul, and with all your spirit. With all your heart. Kaya ang Bible nagsasabing, I serve God in my spirit. Pag sinabing to be intense, kailangan mo talagang gawin ang dapat gawin. Kailangan mo talagang magpa-participate ka lang na hindi ka apektado ng paligid mo, iisa lang ang nagdadala ng command at instruction sa iyo. Bakit mo ginagawa yan? Dahil sa sobrang dikta ng ginagawa ng Diyos sa iyo. Dahil sa mga salita niya, ang taas-taas sa buhay mo. Kaya nga, above all, sinabing above all means superior to. Major. You major the major. You don't even try to minor the major. You major the major. Kaya tinawag above all. To major all things. Above all. Alam nyo, pag inuna mo ang Diyos, uunahin ka rin. Hindi naman napapabayaan yung iba. Ibig sabihin, binigyan ka ng sapat na common sense. Sabi mo, common sense. Nilagyan ka ng isip na mag-isip. Nagiging sharp yung sentido komon mo. Hindi maaaring high ka sa spirit na nakakalimutan mo ang sarili mong dapat gawin. Hindi ho. Kasi nagbabalanse yan, spirit, soul, and body. Lalo ngang nagiging sharp ang gawa ng kamay mo. Lalo ngang nagiging sharp ang hakbang ng mga paa mo. Bakit? Sabi ng Psalms 37, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ang hakbang ng matuwid, ang Diyos ang nagagabay. Hakbang ng matuwid. Kaya nga ang Panginoon hindi maaari na ikaw ay nagsinasabing above all things, have a fervent love for one another. Hindi po mawawaglit kahit sa panalangin mo ang mga taong importante sa Diyos. Hindi po maaalis sa iyong isipan ang mga taong importante sa Diyos. Hindi ka nagbibilang ng kalikuan nila, nagbibilang ka kung paanong isang araw ay aangat at magtatagumpay ang mga taong yan. Hindi pwedeng magmahal ka sa Diyos na hindi ka magmamahal sa kapwa mo. Malabo ho yun. Hindi ka pwedeng magmahal sa Diyos na hindi mo mahal yung katabi mo. Hindi ka pwedeng magmahal sa Diyos na wala kang pakialam sa magandang bukas ng anak mo. Hindi ka pwedeng magmahal. Kulang po, hindi naman word na hindi ka pwede. Kulang po ang nagmamahal ka sa Diyos pero ang mga taong nakapaligid sa iyo wala kang pakialam. Kulang po yan. Sabi mo sa iyong katabi, may pakialam ako sa iyo. Pero hindi ako pakialamero sa iyo.
Di ba? Magkaiba naman yung pakialamero sa may pakialam. Kahit nga ang Diyos hindi nang imasok ng ganyan. Kahit ang Diyos hindi nang imasok kasi ginagalang ka. May respeto siya sa boundary mo, yung choice na meron ka. Ang trabaho lang ng Panginoon, hindi ka puwersahin. Ang ginagawa ng Holy Spirit, hindi ka niya puwersahin. Pero ikaw ay kanyang laging hihimukin. Hallelujah. Yan yung sinasabi ni Pastor Walter. Walang pilitan, pero wala ring tanggihan. Ang galing, di ba? Kaya doon mo makikita, sabi ng Ephesians 3:16, idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay spiritual. Ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Medyo kumpleto sa English. Sabi doon that He would grant you. Ito yung panalangin that He would grant you according to the riches of His glory. According to the riches of His glory. At anong gagawin niya? To be strengthened. Ito yung dunamis. To be strengthened with might. Ito yung kratos. Ibig sabihin ng kratos, ito yung efficiency. Ito yung mga bagay na maliit-liit. Parang ang word ng efficient is yung hollow blocks na isa. Pero kapag ang isa na yung hollow blocks, idikit-dikit mo sa maraming hollow blocks, ang hitsura niyan hindi na hollow blocks. Yan ay magsisilbing pader. Ang tawag po niyan, efficient. Hindi ka lang effective, kundi ikaw ay efficient. At sabi doon, through His Spirit in the inner man. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa kaloob-looban ng iyong pagkatao. That He would grant you the riches. Ipagkaloob sa iyo ang napakayaman na yan, na kayamanan na hindi maubos-ubos. Yung kayamanan na yan, riches of His glory. Ano po ang riches of His glory? Ito po yung Ark of the Covenant na dumating sa buhay ni Obed-Edom. Ito po yung Ark of the Covenant na kung saan dinala ni David sa bahay ni Obed-Edom. Ang Bible nagsasabi na si Obed-Edom in just 3 months, siya ay lubos na pinagyaman ng Diyos. Ito po yung riches of His glory na hindi mo kailangang pagsumikapan, hindi mo kailangang lagi ka nag-i-struggle yumaman, kaya ang daming masipag, mahirap pa rin hanggang ngayon. Di lalo na yung tamad. Kung yung masipag nga, mahirap pa rin. Ano mangyari sa tamad? Sobrang hirap na hirap yon. Kung yung mga masipag nga hindi garantiyang yumaman kasi may sumpa na nakadagaan sa kanila. Na kahit masipag, yung sipag hindi sapat pag may sumpa na nakadagaan. Kaya kailangang makita natin ang puso ng Diyos. Kailangan maranasan natin ang puso ng Diyos. At yung puso niya dapat maging puso nating lahat. Yung espiritu niya ay dapat maging espiritu nating lahat. Ito yung espiritu ng sabi ng Diyos, I serve God in my spirit. Sabi ni Apostol Pablo yan, na naranasan niya ang Diyos. I serve God in my spirit. Hindi ito pabuuan ng paa. Buong pa kung saan naman nagpupunta. Hindi rin ito maayos ang kamay. Maayos nga ang kamay, ginagamit namang manakit ng iba. Hindi rin ito kung anong taas ng edukasyon.
Kasi ang taas ng edukasyon, ginamit naman sa maling panahon. Kulang ang lahat ng yan kung wala ang puso ng Diyos sa atin. Maganda talaga yung edukado ka na, may Kristo ka pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Maganda yung mayroon ka ng buong paa, may Kristo ka pa. Napakasarap. Ang ganda nung gwapo ka na, may Kristo ka pa. Hallelujah. Maganda yung mayaman ka na, may Kristo ka pa. Grabe yan. Saan ka pa niyan? Alam mo, wala ka nang hanapin pa. Kulang man ang pa, buo naman ang buhay niya. Saan ka pa niyan? Anong igaganda na sa maganda na? Anong igagwapo na? Sa gwapo na. Pag sinubrahan mo pa yan, pangit na. Anong itataas sa mataas na? Pag itinaas mo pa yan, untog na. Alam niyo po ba that He would grant you according to the riches of His glory. He would grant you. Ito yung idinadalangin, ipinamanikluhod ni Apostol Pablo na ito yung maghari sa atin. That Christ may dwell in you. Ito yung maghari sa atin that you may know the width, the height, the length, yun na yun eh. Kung gaano yung kalawak, kahaba, kalalim, kataas, ang pag-ibig ng Diyos na nasa sa iyo, pag sobrang yaman yan sa buhay mo, kung ganon kataas yan, maniwala ka, ay kitang-kita mo talaga ang hitsura ng iyong kalagayan. Kitang-kita mo talaga. Kaya anong magiging kalagayan natin pag puso ng Diyos nasa sa atin? Anong kalagayan natin? Ano ang maging itsura natin? Alam mo ba, kapag ang puso na sa iyo with God is directly proportional living with a purpose. Directly proportional yan with God. Kapag ikaw nasa piling ng Diyos, kapag ang puso ng Diyos nasa sa iyo, pag ang Espiritu ng Diyos nasa sa iyo, pag ang Diyos kapiling mo, maniwala ka, ang buhay mo may direksyon. Hindi ka mangangapa. Hindi ka pipisag-pisag sa buhay. Hindi ka parang hirap na hirap. Sapagkat ang purpose, direction mo yan. Ang purpose, buhay mo yan. Ang purpose, magdadala sa iyo yan ng direksyon. Ang purpose, sabi nga, because of this purpose, the Son of God manifested. Alam niyo po ba, dahil sa purpose ng Panginoon, si Jesus nagpakilala sa iyo. Ang purpose ang nagdadala, nagbibit-bit sa iyo ng isang tamang direksyon. Ang layunin ng Diyos, ang nag-fuel yan ng buhay mo eh. Ang layunin ng Diyos, directly proportional yan. Living with a purpose. The moment meron kang Diyos, meron yung sukat na yan, na meron ang Diyos, yan yung sukat na meron ka, at ganyan ka na pakamahulugan ang lahat ng pangyayari sa buhay mo. Napakamahulugan, puno ng meaning. Alam mo, puno ng buhay, puno ng pag-asa, puno ng lahat-lahat. Kahit ang pangit na nangyayari, maganda pa rin ang iyong nakikita. Sobrang ganda nun. Alam niyo po ba? Kung bakit ko nasasabing sobrang ganda yon? Ikaw nga ang magsaklay, ewan ko lang kung di pa pangit buhay mo. Subukan mong magsaklay ka. Subukan mong may kuba ka. Subukan mo yung paa mo pa lang, hindi mo na kayang buhatin. At alam niyo po ba, iyan na lang nga sarili mo, buhatin pa lang hirap na. Di ba? Anong magiging laman ng isip mo? Lahat mahirap. Lahat, dagdagan pang may anak ka, dagdagan pa na mayroon kang gagawin, pero ang katawan mo ay kapos. Lahat mahirap.
makinig ka, ito ang mabuting balita. Kapag kasama mo ang Diyos, ang iyong sukat na meron ka sa piling ni Lord, kahit mahirap, ay mapapagaan ang mahirap. Kahit ang hirap, ay talaga. Hallelujah. Alam mo kung bakit magaan ang mabigat? Kasi yung purpose sobrang binibit-bit ka. Gagawin ko to kasi nakikita ko ang magandang mangyayari. Yan yun eh. Gagawin ko to, gagawin ko to. Yung sinasabi ng nanay ko, maniniwala kung mag-aral ako, mag-aral ako, mag-aral ako, mag-aral ako. Kahit mahirap ito ngayon, naniniwala ako sa purpose na nilagay ng Diyos sa akin bukas. Hallelujah. Amen po ba? Maniniwala ako sa sinasabi ng Diyos sa buhay ko. Maniniwala ako pag ang Espiritu ng Diyos nasa sa akin, ang Espiritu din na yan na bumuhay kay Kristo Jesus, yan din yung mag-aangat sa akin. Yan din yung bubuhat sa akin. Romans 8:11. Yan din yung aangat sa akin. Yan ang purpose. Hallelujah. Alam mo, directly proportional ho yan. Kapag nandiyon, kapiling mo ang Diyos, pag ang puso ng Diyos nasa sa iyo, kapag ang puso at espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, hindi mo alintana ang pinagdadaanan mo. Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Pero mababasa ka. Dumaan ka man sa apoy, di ka, pero mapapasok ka. Mararamdaman mo naman, totoo din ang pakiramdam. Pero yan bang pakiramdam ay final say sa'yo? O nagpapaalala lang na buhay ka pa? Kaya ka may nararamdaman, magpasalamat ka kasi buhay ka. Pero hindi po basihan ang pakiramdam para mabigyan mo ng buong meaning ang buhay mo ay hanggang dyan ka lang. Hindi po. Ang pakiramdam, hindi po yan ang final say. Ang final say mo, kung anong sinabi ni Lord sa akin, yun ako. Sabi mo sa iyong katabi, yung sinabi ni Lord sa iyo, yung kamaging. Yan ang purpose mo. Yung kamaging, hallelujah. Batiin mo yung katabi mo, pinagpala ka talaga. Ito pa, matindi, pangalawa, pag ang puso ng Diyos nasa puso natin, pag ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu natin, alam niyo po ba, sa piling ng Diyos, it is possible to obey God. Sa piling ni Lord, posible pong makasunod sa Diyos. Hindi po mahirap sundin si Lord. Hindi po mahirap, hindi po mahirap. Kaya mahirap yan kasi dala-dala ka ng sarili mong mga sarili mong pananaw. Bit ka ng sarili mong gusto. Kaya ka nahihirapan dahil dala-dala mo ang iyong sariling kagustuhan. Alam mo, kung magsusuko ka lang ng buhay mo, wala hong mahirap. Basta willing ka lang magsuko ng buhay mo. Willing ka lang magsabi na, Lord, iyon na tong buhay ko. Ano mang mangyari, Lord, sa iyo ako. Ano man ang gagawin, Lord, alam kong may gagawin ka. Lord, hallelujah, naniniwala ako na sa piling mo ay madaling sumunod. Pangatlo, sa piling ng Diyos ay posible pong managana. Alam niyo po, pagkapiling mo ang Diyos, may kasaganaan dyan. Alam mo, magtataka ka, magugulat ka, hindi magtataka. Magugulat ka, ang liit lang naman ng ginawa mo, bakit biglang ito ay sumagana? Wala ka ganong kahirap-hirap, pero bakit ikaw ay umangat? At hindi mo pa nga maalala kung anong ginawa mo. Hindi mo maalala, makakalimutan, ano nga palang ginawa ko, bakit narating ko to? Hindi mo maalala, bakit? Iisa lang ang maalala mo, Diyos may gawa nito. Isa lang maalala mo, Diyos may gawa nito. Alam mo, nagkwentuhan nga kami ni Tatay Robert.
Kasi si Tatay Robert, daman-dama ko yung sobrang kasiyahan niya dyan. Magkape. Andiyan siya. Pag nakita ko silang dalawa ni Kuya Rizal, sus, Panginoon ko, kanino ka pa aasa kung ganyan kasaya ang buhay mo sa Diyos? Alam mo, hindi nila alam na nagmamasid ako sa kanila dyan. Tuwang-tuwa ako sa kanila. Ang sabi ko sa kanila, Oy, kayo ha, hindi ibig sabing masaya kayo, hindi kayo papahinga ha. Alam mo, siguro, matulog din kayo dyan. Huwag nyo i-violate yung edad nyo. Kasi baka mamaya, bigla na lang kayong tumirik. Kaya sabi ko, Kuya Rizal, tulog kayo ng tanghali. Ay, Pastor, meron may gagawin. Hindi. May batas ang katawan nyo. Basta siguraduhin nyo lang yung lugar. Ang saya kasi nila, alam mo ang saya tingnan, alam nyo, ano ba talaga sa iyo ang meaning ng prosperity? Talaga naman, ang prosperity ba? Maraming pera bulsa mo? Ang gulo naman ang buhay mo. Sige, sagutin nyo ako. Ang dami mong pera. Mukha mo naman. Di madrama. Ay, sobrang drama. Alam mo, dami mong pera. Itong mga anak ko. Aanin mo yung kwarto mong malamig. Mainit naman ang ulo mo. Pwede bang bumili ng joy? Ang ibibigay sa'yo, tissue lang. Pampahid ng luha mo. Ano ba talaga ang mayaman? Ano ba talaga ang kahulugan ng salita sa iyong prosperity? Bunga katawan mo, aligaga ka naman. Anong prosperity dun? Hindi mo rin alam kung saan ka papunta. Anong prosperity dun? Alam mo ang prosperity, yung ang gulo na ng paligid, sobra pa rin kagalakang hindi maintindihan ng mundo. Alam mo ba, hindi ka dahil magalak sa magulo. Kasi hindi ka naman ang gumulo at hindi ka ang magulo. Kundi ang ibig sabihin, yung yaman na meron ka, ikaw ang solusyon ng gulo. Sabi mo sa iyong katabi, agent ka pala ng solusyon. Alam mo, ako din, tuntua ako dito sa kaibigan ko eh. Nasa likod. Sa likod kanina. Sino daw yung papadala? Sabi ng kaibigan ko, si Brother Ben. Sabi niya, ako! Ang saya ng kaibigan ko. Grabe kagalakang, wala mo. Ang saya na kaya, ay Diyos ko, di niya alam ang saya-saya ko. Sabi, naririnig ko, Lord, ako talaga, wow. Alam mo ang salitang prosperity, isang bagay ang may bagay, meron ka. Isang bagay yung meron kang laman sa bulsa, may nakakain ka sa lamesa, may nakakain kang pagkain sa lamesa, hindi naman nakakain ng lamesa. May nahihahin ka na hindi ka kailangan magpagal ng lubos. Isang bagay po yan. Salamat, Lord. Pinasagana mo ako sa bagay. Pero di ba, isipin nyo rin yung salitang
Paano ba ako pinasagana ng Diyos sa buhay? Hello? Yung buhay na pinasagana ay meron tayong complete na harmony. Yung kakumpletuhan ng harmony. Naging fit together, grow together, build one another, nagpupunuan sa isa't isa. Di ba mayaman yon? Di ba kayamanan din yon? Kaya sabi rito sa Psalms, chapter 1, verse 1 to 3, sabi niya, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Pinagpala ang isang tao na hindi lumalakad sa kalakaran ng mga masasama, nor stand in the path of sinners, na hindi umaayon, sumasama sa gawi ng makasalanan. But his delight, o yung mga manlilibak, hindi rin sila umuupo sa puro libakero, paninira, scoopers. Wala sa kanilang puwang ang mga scoopers. Alam niyo po ba, dito sa verse 2 din, his delight is in the law of the Lord. Ang kagalakan nila ay kagalakan na sumunod sa utos ng Panginoon. And his law, he meditates day and night. Ang mga salita niya, kaya lagi tayong nagpapabasa ng Bible dito. Basahin niyo ang Bible book by book. Alamin niyo ang Bible book by book. Alamin niyo yan kasi may mga pangyayaring hindi natin sinasadya. Pero ang Holy Spirit ay ipapaalala niya ang nabasa at inalam mo nung isang araw. Paano kung hindi mo inalam yan? Anong ipapaalam sa iyo ng Holy Spirit? Paano kung hindi mo ialam yan? Kaya nga, he meditates the law day and night. Yung instruction ng Panginoon, kanyang pinaglilimi-limi yan, pinagninilay-nilay yan. He will be like a tree firmly planted by the streams of water. Para kang isang puno ng ugat na kasusumpong ng tubig. Sa lalim noon, yung ugat na kakasumpong ng tubig, ang puno na yan. Which yields its fruit in its season. Kahit anumang panahon, tag-init man yan, ay mananatiling luntian ang puno na yan. O katulad ka ng isang puno ng ugat ay nakasumpong ng tubig sa batisan. Alam mo, ganyan ang buhay mo. Ganyan kakayaman. Ganyan kakasolidong mayaman. Alam niyo po ba, huwag tayong mapapamali na ang ating yaman ay nasusukat sa pera na meron ka. Huwag po tayong malinlang na ang kayamanan ay nasusukat sa bagay na meron ka. Sabi ng Matthew 16, anong mapapala ng isang tao kung mapasa kanya ang buong titulo ng buong Pilipinas kung ligaw naman ang kanyang kaluluwa? Anong mapapala mo, mapasayo ang titulo ng buong daigdig? Kung ang katumbas naman ay ang kapahamakan ng iyong kaluluwa. Huwag po tayong malinlang, sapagkat ang sukatan ng kayamanan ay hindi sa laki ng iyong hinahawakan. Sabi ng Luke chapter 12, mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao hindi nasusukat sa laki ng kayamanan. I tell you, huwag po tayong sobrang habol na lumiliko at lumilihis ang buhay mo sa Diyos. Huwag kang habol ng habol at ang hinahabol mong hiwalay sa Diyos ang puso mo. Kailangang habulin mo, sabi ng Bible, and its leaf does not wither. And its, paano bang banggitin to sa English? Leaf. Oh, hallelujah. Ano ba yan? And it's, oh, yun. Hallelujah. Yung tumitigas yung dila ko eh. Ang hirap. And in whatever he does,
Woo! Sigaw natin. Ulit. Ano mang kanyang gagawin siya ay uunlad. Alam mo, sabi mo sa iyong katabi mo, kitang-kita ko sa iyo ang pag-unlad mo. Hallelujah. Kitang-kita ko sa iyo. Hallelujah. Kitang-kita ko sa iyo. Sabi naman ng nakakita, sabi nung sinabihan, wala pa nga ngayon eh. Grabe talaga itong tao, no? Grabe talaga itong tao. Sobrang napakalitiran. Alam mo ba, wag na muna. Sabi sa 2 Corinthians 13:5, basahin natin to sama-sama. Basahin natin to sama-sama. 1, 2, 3, go! Bukin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya, suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Antindi niya. Alam mo, sabi rito suriin ninyo. Ito yung i-secure mo. Ito yung bantayan mo, yung word na with God. Ito yung bantayan mo, ang spirit niya nasa iyo ba? Ito yung tingnan mo. Ito yung siguraduhin mo. Sabi niya, hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo? Hindi ba ninyo nalalaman nasa inyo si Kristo? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo ba alam nasa sa iyo si Jesus? Hindi mo ba alam nasa sa iyo ang Panginoon? Hindi mo ba alam nasa sa iyo ang Panginoon? Alam mo, sabi niya dito maliban na lang. Ito, maliban na lang. Ulit, basa. Maliban na lang. 1, 2, 3, go! Ala, tignan natin yan. Ala. Sabi mo sa katabi, tanungin mo, ano ba pinagdadaanan mo? Ano ba pinagdadaanan mo? Ano ba pinagdadaanan mo? Ano sagot mo? Ang sagot mo dapat ganito, buti na lang, dumaan lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe talaga, buti na lang, dumaan lang. Hindi ako tinamaan. Ay, grabe to. Alam nyo, buti na lang, dumaan lang. Hallelujah. Buti na lang dumaan lang. Hallelujah. Ang ganda nun Buti na lang dumaan lang. Pero ito, maganda to. Deuteronomy 34 verse 9. Itong si Joshua, the son of Nun, was filled with the spirit of wisdom. Itong si Joshua, di ba? The son of Nun was filled with the spirit of wisdom. Bakit? Kasi for Moses had laid his hand on him. Dahil si Moses, nang ipinatong niya ang kanyang kamay kay Joshua, ay talagang bumulwak talaga ang lalim ng kanyang karunungan. Yung lalim ng karunungan meron si Joshua. Yung karunungan na ito ay hindi binigay ni Lord upang marunong kang mandaya. Ang karunungan na ito hindi binigay ni Lord para ang karunungan ay maggamit sa masama. Hindi po karunungan ang tawag noon, kalikuan yun. Ang karunungan ay ibinigay ng Diyos. Si Joshua ba ang kausap ng Diyos face to face? Di ba hindi? Si Moses ang kausap ng Diyos at kakilala ng Diyos. At siya din, si Moses ang nakakakita at nakaharap kay Lord face to face. Pero anong nangyari?
kahit si Joshua, hindi man naranasan ni Joshua ang makausap ang Diyos face to face, pero dahil kay Moses, yung karunungan na yan ay kanyang nasa loob. Alam niyo po ba, dito sa Hub of Christ, ito yung Potter's House, ito yung bahay ng Panginoon. Ilan sa inyo, nang mula nang makilala nyo ang Diyos dito, ang buhay nyo ay gumaan. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Kahit may kabigatan, ayos lang. Buti na lang dumaan lang. Buti na lang dumaan lang. At hindi ko siya tinambayan. Buti na lang dumaan lang. Alam mo, yan ang naggagawa ng karunungan. Yan ang nagagawa ng karunungan. Mahirap sa iyong tangkilikin ang kabiguan. Yan ang nagagawa ng karunungan. Ay hindi papayag si Lord na ang karunungan na yan ay matangkilik mo ang kasamaan. No, ang karunungan na yan ay regalo ng Diyos, biyaya ng Diyos para magawa mo ang kanyang ipinagagawa at mabigyan siya ng karangalan. Palakpakan natin yung Panginoong Yesus. Kaya our thought patterns needs to be rooted and grounded until our minds think like unto the mind of Christ. Alam niyo po ba, kailangan maging rooted and grounded, mag-ugat ka, mabaon pa. Mag-ugat ka, mabaon pa. Huwag tayong mag-ugat na nasa ibabaw lang. Huwag po, mabaon ang ugat natin, lumalim pa. Hindi ka lang mag-uugat, kundi yung ugat mo ay pabaon pa. Nakabaon upang makakita ng makasumpong ng tubig sa batisan. Kaya ang tawag sa atin, mayroon tayong kaisipan ni Kristo. We have the mind of Christ. Bakit? Kasi He put the Holy Spirit in our human spirit. He placed the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in our human spirit. Ang Holy Spirit na sa atin, we become partakers of Christ's divine nature. Tayo ay naging kabahagi ng kanyang kabanalan. Ang kalikasan ni Kristo Jesus ay nasa atin. Sabi doon, at sa pamamagitan din nito, sabi niya doon, at sa pamamagitan din nito, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan din nito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos. Ito ang maganda sa karunungan. At matakasan. Basa natin lahat-lahat. 1, 2, 3, go. At matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Alam mo, yan ang karunungan. Pag mayroon kang Espiritu ng Panginoon, iniiwas ka sa kalikuan. Pag meron kang kagaya ng Espiritu ng Panginoon, ang puso ng Panginoon, iniiwas ka, inilalayo ka sa kapahamakan. Yan ang naidudulot ng karunungan. Ang karunungan ay isang kaisipan ng Panginoong Yesus para maparangalan mo ang iyong Ama. Para maparangalan mo ang iyong Diyos na pinaglilingkuran. Kapag nasa sayo ang Espiritu ng Panginoong Yesus, nasa sayo ang kaisipan ng Panginoong Yesus, kung paanong siya'y pure, ikaw ay magiging pure. Kung sino siya, ikaw ay maging katulad niya. Oh, hallelujah. Kailangan maging rooted. Kailangan maging grounded. Kailangan maging buo ang foundation natin sa piling niya. Ay maniwala kang ligtas ka sa aligaga na gawain. Ligtas ka sa kaguluhan. Ligtas ka sa, alam mo, yung di mo maintindihang pangyayari. Ligtas ka dyan. At maliligtas ka rin sa kapangyarihan ng kasakiman. Hindi ka sobrang maghahabol ng sobrang daming yaman. Kung mapapahamak ka naman. Ang karunungan ay meron kang sapat na kakontentuhan. Hallelujah.
Pag meron ka niyan, sobrang yaman mo. Hindi yung meron ka na ngayon, habol pa rin ang habol. Di ka ba napapagod? Sa kakahabol, meron ka na nga. Pero hindi ka rin naman tumitigil dapat. Yung sabi mo sa iyong katabi, eksakto lang. Hallelujah. Kaya sabi ng 1 Corinthians 6:17, sabi doon, at kung nakikipag-isa, basa tayo, 1, 2, 3, go. Ipag-isa tayo sa Panginoong Jesucristo, kaisa niya tayo sa Espiritu. One Spirit with Him. God enabled us to share His divine nature. Kaya ang tawag sa iyo, partaker ka ng kanyang kalikasan. Alam mo, pag mayroon kang ganyang pananaw, ang yaman mo talaga. I tell you, napakayaman mong tao. Huwag mong akala ang isipin na ang sagiging mayaman ay yung mayroon kang bagay. Totoo lang, kasunod lang yan. Pag nagpasinop ka ngayon, kasunod na lang ang lahat ng bagay. Pag nagpaayos ka ngayon. Pag pinayagan mo siya fully, buong buo sa buhay mo, I tell you, ay ibang klase kang pagpapala meron ka. Pangalawa, God made us acceptable at our worst level. Alam mo, diyan sa worst level mo, kahit ano pang worst na pangyayari, yung deepest level na nangyayari sa iyo, maging sa worst na pangyayari sa buhay mo, alam niyo po ba, hindi tiningnan ng Diyos yan. Hindi talaga tiningnan. Hindi sinukat ka, nakapos ka niyan. Hindi sinukat ka na wala ka niyan. Hindi sinukat ka dahil problemado ka na kaya ka lumapit sa Diyos. Hindi ka niya titingnan na ganyan. Hindi ho, ganyan ang Diyos kung tumabaho sa atin. Hindi ganyan ang Diyos. Kaya nga sabi niya, God says, I will give you a new heart. I will put a new spirit within you. And I will remove the heart of stones. And I will put my spirit within you. Sabi ng Ezekiel 36:26b and verse 27. O mga kapatid, in conclusion, sabi ng 2 Corinthians 5:21, for He made Him. Basa tayo, 1, 2, 3, go. Basa ulit. 1, 2, 3, go. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that He might become the righteousness of God in Him. That we might become the righteousness of God in Him. Upang tayo ay magsilbing katuwiran na kaisa ni Kristo sa harapan ng Panginoon. Na kahit ang Panginoon hindi nagkasala, ay naging mistulang kasalanan upang ang kanyang sarili ay makita natin at ang kanyang katuwiran ay maranasan natin. Ang kanyang righteousness ay maranasan natin. Ang gift of righteousness ay ating maranasan. Kaya anong nangyari sa buhay natin? In conclusion, sabi ng Bible, by faith. Basahin natin, 1, 2, 3. By faith, conquered kingdoms, perform acts of righteousness, obtain promises, shut the mouth of lions, quench the power of fire, escape the edge of the sword, from weakness were made strong, became what? Became what? Mighty in war, put foreign armies to flight. Alam niyo po, ito ang ginawa ng Diyos sa atin. We are conquerors. We have faith to conquer. Because the heart of God is our heart.
Because His heart became our heart, faith was given. And because faith was given, we conquer kingdoms. We conquer kingdoms. Yung paghahari na yan, nilagay ng Diyos sa'yo upang pamahalaan mo. Alam mo, tuwan-tuwa ako sa ginagawa ng Diyos sa Bacoor. Noon, tanong ni attorney, talaga pa? Talaga ba? Talaga ba? Hindi ma-reconcile ng isip. Hindi po may drawing. Kasi wala sa kanyang blueprint. Pero di niya alam. Di nila alam. Sabi ng Diyos kay Abraham, punta ka sa lugar na hindi mo alam. Kasi pag sumunod ka, ipapaalam ko sa iyo ang kagilagilalas na hindi mo inaasahan. Conquer kingdoms. Mga lolo, lola, nag-iisip, paano yon? Kapos na kami sa lakas. Hindi ho kayo kapos sa lakas. Kasi ang lakas nyo ay nasa dila nyo. Nasa labi nyo. Pag nagsasalita kayo, ay nagsasalita kayo ng karunungan. Huwag nyong tingnan ang kakapusan ng galaw ng hakbang ng inyong mga paa. Tingnan nyo ang kagilagilalas na bibitawan ng iyong mga salita. Faith was given to conquer kingdoms. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today, even in the times of trouble, even in the times of trials. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today, even in the time. My heart's desire is to bless your holy name. Come on, my heart's desire. My heart's desire is to bless your holy name. Amen. Is to lift you up today, even in the times of troubles, even in the times of trials. My heart's desire is to bless your holy name. Ang nais ko, hallelujah, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y
higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ay purihin ka, Jesus. Amen. Ang nais ko, ang nais ko, Purihin ka, Jesus. ang nais ko, ibigin Kang lubos sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Amen. Ang nais ko, ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Amen. Higit pa